ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Examiner natin Dr. Juan Antonio Perez III, Executive Director po ng POPCOM. Doon sa ating problema ng parang nagkakaroon tayo ng siksikan sa isang lugar. Paano ho iniisip ninyo na solusyonan to? Kasi hindi ba totoo na ito ang nagiging isa sa mga dahilan bakit nadideplete yung resources natin sa isang lugar? Actually, ang nangyayari sa populasyon ngayon, pinag-aralan ng POPCOM yung migration pattern. Okay. Nung early to 1990s up to 2000, Metro Manila yung pinupuntahan ng tao. Alright. So, doon nagsisiksikan. Oo. Pero in the last two censuses, nakita na Region 4 or Calabarzon na ang pinupuntahan ng karamihan. Actually, yun na yung pinakamalaking region ngayon. So, ang sinasabi ninyo, ang Calabarzon ngayon, ang pinakamaraming populasyon, ganun ba? Oo. Out of the 101.4 million na Pilipino, ang bulk nito ay nasa Calabarzon. Yes, at sila yung preferred na puntahan ng mga Pilipino ngayon, hindi na Metro Manila. Actually, nakikita pa namin, even mga taga Metro Manila, lumilipat sa Calabarzon. So, dapat yung region na nagiging recipient ng additional population, gumawa ng pagpaplano. So, bakit? Ano ang reason nila going to Calabarzon ngayon? Dahil doon sa mga, andyan dyan, yung mga zones ng ano? Ang pull factor na tinatawag dyan is usually economic activity. Maraming trabaho ron. Siguro nakikita nila marami pang opportunities doon. At nakikita namin karamihan ng mga nagmamigrate, nagsasucceed naman. Nakakakuha ng trabaho dahil yung mga lumilipat, sila yung mga nakapag-aral. At usually, lilipat sila dahil may kamag-anak sila ron, may nauna na ron. Pero ang problema, yung mga pinanggagalingan nila, yung mga lugar na pinanggagalingan nila, sila yung nawawalan ng human resource, nawawalan ng dahil ang perception ng mga tao, walang trabaho available doon. Kaya may mga region dito na unti-unting nababawasan ng population. So, hindi ba yun dapat na isang maging bahagi ng inyong study at recommendations na i-distribute natin ng maayos yung mga lugar kung saan magkakaroon ng maraming job opportunities? Yun. Like, halimbawa, ilipat ang Malacanang sa Mindanao. Actually, may proposal nun. Yung health department, dahil pinakamaraming mga problema sa health sa may Visayas, Mindanao, lumipat na siya sa Visayas. Pero hindi yun nagkatotoo. Proposal lang yan. Pero ang nakikita namin... But the crux of the matter is ilagay sa iba-ibang lugar, i-scatter yung mga opportunities. Totoo yun. Oo, okay. So, nagsisimula yan sa education. Yung karamihan ng ating educational programs, mula itong K-12 for example, no? Kung hindi maayos ang pagkagawa ng programa mo, you're educating people para magpunta sa urban area lang. Dahil nandun ang opportunity. Yes. If you're not educating them in agriculture, for example, abandon nila yan. Oo. Ang nag-enroll sa agriculture sa UP Los Baños, bumababa na. Nag-enroll na sila sa ibang courses, not in agriculture. Para sasabihin nila, ayoko na maging magsasaka. Yes. Yet, rural development ang mahalaga sa atin. Ma-improve natin ang agriculture natin because that will improve rural poverty. Pero ngayon, kung ang educational system mo hindi geared to let people stay, but rather ang education system mo is pushing people to go to urban areas and seek itong mga high-paying job. So, medyo... But that's the reality, Doc, hindi ba? Oo. So, paano ngayon, ang nyo sa POPCOM doon? Paano yung pinapasukan yon? Well, actually, ginagawa namin ng study yan. At si Brother Armin ang very interested dito, Department of Education. Kasi ang tanong niya, bakit hindi umalis yung mga tao roon, tapos yung mga anak nila ang pinapalabas nila? So, pinag-aaralan namin, anong klaseng educational, for example, inputs ang kailangan para maiwan ng tao doon at huwag umalis. Ang sabi naman ni Brother Armin, under K-12, may
may possibility na mag-design ng regional curriculum, for example, Oo. in Visayas Kung or ano in yung, Mindanao, ano kung anong yung kailangan nila, maganda sa kanila. i-adjust nila para ron. Ah, So, pero yun ang hindi pwedeng pa gawin. nangyayari yun eh. Sabi niya, pwedeng, pwedeng baguhin nila yun. Kasi at the what regional happens is, level. ang exposure pa rin talaga, parang everybody's gearing towards, doon tayo. Yun. Isa yung focus. Kaya talagang, doon nagkakaroon ng exodus. From this place, exodus sila, papunta sila doon sa isang pagkukagaya. Sabi niyo ngayon, Calabarzon. Calabarzon ngayon ng concentration. Pag na-deplete na naman ngayon dyan sa Calabarzon, saan naman tayo lilipat? Di ba? Magmamigrate na naman. Oo. Ang sinasabi nga nung Department of Energy, DNR, Natural Resources, there are 300 areas in the country na tinatawag nila water basin. Doon talaga maganda mag-develop ng economy. So dapat yun ang mga tutukan natin na doon i-develop yung economy and at the same time, i-preserve din natin yun para balance ang ang ginagawa namin is we're trying to look at what will balance urban and rural development. Pero hindi ba isa sa mga nakakaengganyo sa mga mamamayan, kagaya nung halimbawa sa China, o ano yung policy nila sa pag-aanak? Dito sa atin, anong polisiya natin sa pag-aanak? Wala. Yeah, ngayon, nandito ang responsible parenthood. Responsible and RH parenthood, law. but nobody's actually being given incentives and nobody's even given parang ano bang insentibo ko? Halimbawa, sige, na-maintain ko ang anak ko 2 lang. Ano insentibo ang pwede sa akin? Ano makukuha ko? Well, ang gobyerno is under the law, hindi kami pwede magbigay ng incentives na 2 lang ang anak kasi dapat informed choice and voluntary. So ang ginagawa, Voluntary naman yun, di ba? Yung incentive naman is parang it's your choice pa rin, di ba? Kung choice mong magmahigit sa 2 anak, ay nasa iyo yun. Pero kung halimbawa, na-maintain mo 2 lang anak mo, kung bigyan kita ng higher tax exemption, bigyan kita ng, it's an incentive, hindi ko diniprive yung kalayaan mo para mag-anak ng kung ilan ang gusto mo. Binigyan lang kita ng insentibo para maingganyo ka, naliitan mo lang yung pamilya mo para naman dun sa iba. I don't know, ano bang thought niyo dito? Iniiwasan lang namin na misinterpret na ang isang patakaran na for smaller families ay mag-lead to accusation na hindi, ginagaya mo in China. Hindi namin natin ginagaya in China. Ang ginagawa natin, yung economic development natin, pinapantay natin sa balanced na population. Having said that, ilan ba ang dapat talaga lang ngayon sa findings ninyo na maging anak ng bagong nagpapamilya halimbawa para mabalanse natin yung ekonomiya natin? Yes, yun yung 2.1 children or 2 children per woman in her lifetime. Pag ma-achieve natin yon at maganda ang ekonomiya natin, no? Yung ibig sabihin, mataas ang working population natin na may living wage, hindi minimum wage. Kasi kailangan living wage talaga. So, if you have a good number ng children with a living wage, ang incentive sa iyo is you will be able to give a quality life to your family. Kasi yun ang panang Tama yan. That's given naman yan. Empowered, healthy families. That's the way you can achieve actually, it. that's given eh. Kaya lang, ang problema lang din naman dyan, ibang konsepto naman ng iba. Kasi kung halimbawa, marami ho kasing school of thoughts eh. Diba? Parang, sige, binigyan mo nga ng incentive. Ito naman ngayon mga mahihirap na gusto makakuha ng insentibo, baka naman ang gawin ay mag-abort ng anak. Yan ang hindi natin. Diba? So that's one of those things, diba? Yun ang unintended consequence kung ganun ang policy mo. Katulad ng nangyari sa China. Dahil isa lang ang anak mo na i-allow ng government, yung preferred nila lalaki. Kaya yung mga babaeng anak, hindi nila nire-rehistro. So, o kaya nanineglect actually kasi yung lalaki lang ang gusto nila. So, yun ang mga unintended consequence na ayaw natin mangyari. Pero ibig sabihin, it can be offered in a different manner naman. Hindi ba? Na halimbawa, kagaya nga nun, hindi ka naman nililimitahan, you can, bahala ka kung alam ang gusto mo, at sa tingin mo, kaya mo naman, nasa sayo na yon. Di ba? Pero at least, kung mabigyan ka naman ng incentive,
na kung dalawa lang ang anak mo'y mas mababa yung tax sa ganito or meron kang scholarship na pwedeng ma-avail o may health insurance ka na pwedeng makuha na para dun sa, dahil dalawa lang. Is there anything wrong Naalala with ko that? noon, yung PhilHealth. Yes. Babayaran lang yung pagpapaanak hanggang 4 na anak. Yung higit sa 4, hindi na nila babayaran. So that's a soft kind of incentive na ang mababayaran lang. That's not more of an incentive kasi nagbabayad ka sa PhilHealth eh. Oo, pero kung mag-aanak ka ng mahigit sa 4, noon iba na yata yung policy ngayon, ikaw na magbabayad. Hindi na babayaran ng PhilHealth yun. Eh hindi, mali nga ako sa akin, mali nga 'yun dahil nagbabayad ako sa iyo para mo ako, i-cover mo ako di ba? Ngayon, binago na nila yun. Maliban na lang kung yung PhilHealth ay ang ano mo ay subsidized ng gobyerno. Okay 'yon, na hanggang 4 lang sasagutin namin. Pero kung halimbawa, binibigyan natin ng kalayaan ng mamamayan para piliin kung alin ang gusto nila, tapos ako'y nagbabayad sa iyo sa insurance, tapos ko-cover mo lang hanggang 4, parang I don't see that fair. Binago yun. Oo. Pero that was a subtle way of saying na huwag ka mag-anak na masyado. But that's otra cosa kasi hindi po gobyerno ang nagbibigay, di ba? So wala ba kayong ganun na konsepto ngayon sa Popcom? Sa ngayon, wala pang klarong ano. How do you convince now the people the people of the Philippines na okay, mas maganda kung dalawa lang ang anak ninyo? Kasi considering, syempre, iba-iba konsepto. Sabi, mas marami, mas masaya. Yung iba naman, kaya ko naman, kaya okay ako. O yung iba naman, kahit hindi kaya, wala kaming ibang libangan, sige lang, di ba? O kaya, walang kaalaman, sige lang sila. Ang ginagawa ng Popcom in the past, by positive example. Okay. Yung mga pamilyang dalawa lang ang anak, o yung napapag-aral, they have more time for their children, they have more resources, nag-improve ang situation ng family. So doon namin dinadaan yung convincing namin, yung influencing ng. It would be helpful kung ang local government actually ang gumawa ng mga ganong klaseng patakaran. I've spoken to some mayors. Okay. For example, parang localized lang. Ganun. oh, dapat local. Yari yung mayor ng isang town sa Mindanao, yung Kabadbaran. Sabi ng mayor sa akin, alam mo, dito marami akong abaka or something na program. Pero napapansin niya, yung may 2 anak lang, sila yung umaangat sa kahirapan, nag-improve over 3 or so. Pero yung 4, 5, 6 yung anak, hindi niya ma-bring out of poverty. So, gumagawa siya ng paraan para tulungan itong mga to. Pero namomroblema siya sa malalaking pamilya. Hindi niya natutulungan. Kaya kino-convince niya yung mga tao doon na mag-anak lang ng kaya. Nila. Kasi tutulungan ka niya at mapapakita niya na papaangat ka. Kasi siya parang last term na niya. Sabi niya, he's been doing it for 6, 7 years. Yun ang nakikita niya. So, nakikita niya yung resulta sa mga maliliit na pamilya na pagbigyan mo ng konting tulong, economic support, nag-i-improve ang buhay nila. Pero by negative example, kaya sabi niya, kailangan talaga gawin natin itong programang to. Kasi parang isang pie na malaki, kung binigyan kita, mas mabubusog ka kung 2 lang kayo maghahati. Oo. Pero kung binigyan kita isang malaking pie, 10 kayo maghahati, parang nothing lang yung hindi man nalasahan. Or napipilitan yung local government ng mag-invest ng mas marami pa para sa economic support. At in a way, nagiging unequal bumabagal ang local development dahil dito. Ngayon, ang tinitignan po ninyo after nag-i-increase kasi tayo ng yearly, at yung increase natin, nag-i-increase din siya. Kung ba ngayon, 10% lang ang increase natin per year. Tapos biglang itong recently, biglang ganito na kalaki yung, kasi bumilis parang bumibilis. Yung economy. Oo, parang bumilis din yung natin. So, epekto din ito is of course yung pagbalanse natin ng ekonomiya. Yeah. 5 years from now, anong tinitignan natin? Well, kung tuloy-tuloy ang pag-implement nitong RPRH law at saka ang tansya namin, mga 35% ng kababaihan gusto mag-family planning.
Kaya dapat mabigyan ng serbisyo itong 35% ng kababaihan na gustong gumamit ng mas moderno at mas epektibong method. Sir, naging significant ba? Anong Naging significant na po ba yung pagkakapasa ng RH law? Yes. Actually, kami yung nag-i-implement nito ngayon with DOH. Oo. Kaya sa tulong ng LGU. At tinatarget namin na around 1 million women at least this year mag-take up ng method ng family planning. Either modern artificial or modern natural. Kasi yun ang sinasabi ng batas. So when you say modern natural, kasi parang modern natural, parang, oops, ano bang pumasok doon sa modern natural? Natural pa rin siya di ba? Kaya lang Natural, modern na. May mga iba kasi ayaw gumamit ng chemical, ayaw uminom ng Exactly. hormones. Dahil hindi yun ang choice nila. talaga nila. Nakikita namin mga 10% or so ng kababaihan gusto dito. So, i-offer din yan. Ang modern natural, yun nga, yung breastfeeding ay isa. Okay. Yung isa pa, yung standard days method. Yung Tatansya- rhythm. Parang Hindi, ganun ba? hindi siya rhythm. It's a variation na kung ang regla mo ay regular, so every 28 days, meron kang paraan para malaman na ito yung mga araw, mga 10 araw yon na hindi ka safe. Na hindi ka safe. Okay. So yung 10 araw na yan, mag-abstain ka. Okay. Tapos, imamarka mo yon sa isang bead. Oo. So pagka yung araw na yon ay pumatak doon yung... Bibilang ng buto. Hindi ka dapat Okay. So, yun yung standard days method. It's quite scientific and effective. Meron din yung cervical mucus method na Ano naman yung cervical mucus? tatansyahin mo yung kung basa ka o tuyo, yung babae. So, tatansyahin niya yon, may kalendaryo siya. So, Meron kung din kailan- na kung kinukuha kailan yung mas, temperature. kung kailan mas dry, infertile, gano'n? Oo, Mas fertile pagka... wet. Okay. Meron pang bagong method ngayon na mas simple, 2-day method. Basta 2 araw magkasunod na basa, hindi pwede. Kung 1 araw basa, 1 araw dry, hindi pwede. Okay. Pero kung 2 araw na dry, pwede. So, ganun lang kasimple para sa babae. Pero pinag-aaralan pa That's the namin natural way. Lahat yan natural. na- Wala kang iniinom na gamot, Okay, wala okay, kang pinapasok sa katawan. Pero meron din na mga 80-90% of our women want a method na Mas aggressive. mas effective sa palagay nila. So pills pa rin ang pinaka-popular. And then meron yung injectable na DMPA na parehong hormone. Meron kami ngayon pinapasok Pero na... di ba lahat yan, may mga ano pa rin yan, side effects pa din yan? Oo, meron. Pero pinaka-acceptable sa karamihan over time yung pills. Ngayon, meron kaming introduce na bago ang tawag subdermal implant. Isang gapalito na rod implant Okay. na pinapasok dito sa braso ng babae. Wow. Oo. Sakit nun. Invasive yun. May konting may lalagyan ng anesthesia. Tapos, parang IV insertion. And it will stay there. It will stay there for 3 years. What? 3 years. And for 3 So years... you have a foreign object inside your body for 3 years. Oo. And what is that for? That will slowly release the hormone. Very low dose. But it will keep you Safe, ganon. safe. Hindi ka mag-ovulate for 3 years, so hindi ka mabubuntis for 3 years. For 3 years. Yes. Para dun sa mga ayaw na araw-araw umiinom ng gamot. So merong ano yun, may gamot din yun sa loob, ganon. may At hormone din yun. yung gamot na yun na nasa loob, yun ang nare-release sa Over katawan 3 mo. years. So ano naman ang masamang epekto niyan? Ang side effect niyan, may unusual bleeding sa ibang babae for the first 6 months. Why are you introducing these things na alam nyo may mga side effect? Well, first, yung kababaihan, naghahanap ng mas convenient. Yeah, but of course, under the principle of parents patria, ikaw ba sa anak mo, you introduce something that you know will have a bad effect on her later on and in the long run. Hindi mo pa alam kung maging cancerous yan or what. By nature, all medicines have some effect, some side effect. Exactly, basta na mag-synthetic, unintended. diba? Na unintended. Oo. Kaya nga, yung iba talaga pipiliin yung natural. Pero mas marami pa rin naghahanap ng method na sigurado sila 99.9% na hindi sila... But they have to take the risk.
Yes. Di ba? Kaya kailangan, bago sila pumili ng method, responsible Alam nila, parenthood alam muna nila. ang pag-uusapan. Mm. And then, Educate counseling. Oo. Tapos talagang nilalahad, itong mga side effect niyan. Okay ba sa iyan? Pero gaano nakalaki ang nare-reach ninyo po when it comes to information dissemination? Kasi parang at least yung reading materials ba natin, yung napapanood ba natin, ewan ko kung hindi lang ako nanonood kasi ng ibang channel madalas, pero wala naman ako masyado yata nakikita ng mga extensive na pag pinanood mo, ganun pala yun. Do you have like, halimbawa sa mga, kahit sa social media, YouTube, meron pwedeng paggamitan na yan. It's a venue. Sa internet, merong, at least, of course, marami na tayong makukuha information sa internet. Yeah. No? But yung more accessible sa ordinaryong mamamayan, kasi you don't expect naman yung maraming anak na medyo mahirap lang sila, na may internet connection yan, or siguro the least is radyo or television na free TV yung napapanood nila, hindi man cable. Ano po ang level na ninyo naabot ngayon dito? Ang trabaho namin is more community-based. Kaya hindi kami So you go around, nag-advertise. ganon. Oo. We work with local population offices. We conduct classes. Kasabay ng DSWD, yung Family Development Session, para dun sa mga CCT beneficiary, yung binibigyan ng Yes, 1,600 ng a month. DSWD. Oh. They have to attend classes every month. And one of the sessions is on responsible parenthood and family planning. Okay. Pag kinausap namin sila ron, tinatanong din namin, anong gusto mong paraan? So, na family planning, kung gusto mo. Kung ayaw mo, walang pilitan naman. So, last year, we talked to around 750,000 couples with the SWD. The whole year. The whole year. Uh-huh. And yung nagpi-pre-marriage counseling din. Kami rin nagbibigay noon through our local government partners. Doc, but 700 something thousand, 101 million ng Pilipino ngayon, Yeah. 0.4. Paano nyo maaabot lahat yun? For the time na maabot ninyo yung baka 200 million na tayo, parang na-lecturean nyo sila lahat. Well, ang target natin is 13% of the population. So, 13 million. Okay. Kasi yun yung... You have enough personnel po ba? Well, we have 300 people, pero we rely on Ang dami local nyo ha, government. Kaya nga. 300 kayo, kailangan Yes. yung ma-lecturean, 13 million. 101 million tayo sa kabuuan. Nakababaihan lang yun, ha? 30, kaya nga. 30. Tapos couple yan. So, actually, dapat kausap namin ang mag-asawa. So, 26 million. But, usually, kababaihan ang nag-a-attend eh. No, pero honestly, you think that's, Actually nga, tinataas namin yung target this year to about 1 million. No? This year. Sana umabot kami ibig sabihin, ng 1 mabagal trabaho nyo. Well, by nature, ang trabaho talaga sa community. Yes, Yung so- health department, mas maraming tao, ang local health. Pero nasa loob sila ng klinika. Yes, Kami but- yung nasa labas at nagle-lecture at nagpapapa. Exactly. And having said that, hindi ba mas kailangan nyo na mas maraming personnel for you to be able to disseminate this information if you're saying that community-based kayo. So, you really have to add yung lahat ng, para maabot nyo kagad yun ng mas mabilis, hindi ba? Kaya kinakausap namin yung local government na magbuo ng mga population unit sa bawat local government. Ang problema namin, under the local code, optional ang population work. Hindi siya mandatory. So, what's the biggest challenge now that you're facing? Right now, it's getting local government to support yung programa namin. So far, how big na ang nakukuha nyo yung support from the local government? Right now, I think ang estimate namin is around 40-50% of local governments have good programs. So, tinatrabaho namin, one of our proposals is gawing mandatory under the local government code ang population officer. And we're also working na yung mga barangay worker na volunteer, masuportahan din. Mabigyan ng health insurance man lang or suporta para ituloy nila yung trabaho nila. Of course, we could do with more resources. Ang nangyayari ngayon, nagse-share ng resources kami with DOH. No? We have a relatively small budget, no? Pero na-maximize namin yung resources sa regional level, DOH nagbibigay ng suporta sa amin. So for all methods, pinopromote namin yan. And we hope, pagkatating naman sa kabataan, ginagamit namin social media. Because maraming kabataan na nanganganak, teenage mother,
are prone to mortality rin. At yung anak nila, Yes. lalong prone to mortality. So by preventing teen pregnancy, ma-reduce itong 200,000 every year. Malaki ang matutulog natin sa kalusugan ng kababaihan. At saka pati sa infant. So malaki ang effort din namin sa adolescent. No? Actually last year nakaikot kami sa mga 200 eskwelahan. But there are 32,000 or 38,000 schools. So medyo Ganun pa rin kabagan. talagang Usad pagong pa rin. kailangan namin ang tulong ng mga ibang department din, ang DepEd. para But if you have like one-liner for yung mga lalaki at mga babae at yung mga nanay, mga tatay, yung mga future mothers, yung mga future fathers, anong one-liner nyo para sa kanila na dapat tandaan mo yan sa isip mo? Well, ang masasabi ko sa mga magulang ay ganito. Ang masayang pamilya, maayos na pamilya, ay yung napagplanuhan at napaglaanan ng kayamanan ng pamilya na sapat. Ibig sabihin, mag-isip ka talaga responsible parenthood as you begin your family life. So, ang mga bagay na ginagawa ng pabigla-bigla, kadalasan mali. Yun siguro. Yun ang magandang one-liner. Maraming salamat po. Ang nakasama natin, Population Commission Executive Director, Dr. Juan Antonio Perez III. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.